Magandang araw. Grabe ang pasabog ngayon sa mundo ng boxing mga idol. Ang pinakahihintay na pag-atake ni Cuadrolas, unti-unti nang nagkakatotoo. Matapos idedman ng matagal na panahon, 3 sa 4 na major boxing bodies, kinilala na ang bagsik ng ating dating 3 Division World Champion. Naoya Inoue wala ng takas. Isang napakagandang balita nga ang sumambulat para sa angas ng Pinas na si Janriel Casimero. Kung nitong mga nakaraang linggo lang ay niyanig ng WBO ang rankings matapos ilagay si Casimero bilang number 4 contender sa super bantamweight, hindi rin nagpauli ang ibang federasyon. Ang WBC ginawa siyang number 11 contender sa featherweight division para sa kampiyon na si Bruce Carrington, habang ang IBO naman nilagay siya bilang number 1 contender para sa bakanteng featherweight belt. Pero ang pinakamalaking balita na kinagulat ng lahat, kanina lang ay sumabay na din sa eksena ang IBF o International Boxing Federation. Formal na nilang inilagay si Casimero bilang number 10 contender para sa IBF Super Bantamweight belt na kasalukuyang hawak ng Japanese monster na si Naoya Inoue. Dahil sa galaw na ito ng IBF, opisyal nang na-corner ni Cuadrolas si Inoue para sa pinapangarap ng buong mundo na Mega Showdown. Isipin nyo, 3 sa 4 na major sanctioning bodies nakasulat na ang pangalang Casimero sa kanilang listahan. Tanging WBA na lang ang natitirang hindi pa kumikilos. Ang tanong ng marami, lalabanan na ba talaga ni Inoue sa Casimero? Pwedeng-pwede na nga mga idol dahil pasok na sa top 10 ng IBF at top 4 ng WBO ang ating pambato. May laya na si Inoue na pumili sa kanya para sa isang voluntary title defense. Maliban na lang kung pilit na magtatago ang kampo ng Hapon at pipili ng kalaban sa WBA kung saan wala doon ang pangalan ni Casimero. Pero babala para sa ating pambato, upang manatiling buhay ang pangarap na ito sa susunod na taon, may isang maigpit na kondisyon. Bawal matalo. Sino man ang makakatapat ni Cuadrolas ngayong Setyembre o Disyembre, kailangan niyang pulbusin at dominahin ang laban. Kahit umakyat pa si Inoue sa featherweight sa mga susunod na buwan, walang problema dahil nakaabang pa rin ang pangalan ni Casimero sa featherweight rankings. Magandang araw. Matindi ito. Pumalo sa mahigit 1 milyong views ang highlight video ni Janriel Casimero kontra Guillermo Rigondo sa The Ring Magazine. Mas mataas ito kumpara sa ibang mga karaniwang post ng sikat na boxing publication na ito. Bagamat pinulaan ng maraming fans at kritiko ang mismong takbo ng laban dahil sa takbuhan o defensive style ni Rigondo na nagtala pa nga ng CompuBox record para sa may pinakakakaunting bitaw na suntok sa isang 12-round fight. Patunay ang 1 million views na ito na napakalaki pa rin ng hatak at interes ng mga manonood, lalo na ng mga Pilipinong boxing fans pagdating kay Casimero. May malaking kinalaman talaga dyan ang diskarte ni His Excellency Turki Al-Sheikh dahil siya ang kasalukuyang nagmamayari ng The Ring Magazine at pinuno ng General Entertainment Authority ng Saudi Arabia. Ginagamit niya ang mga social media platforms ng The Ring para subukan ang merkado o itest ang interest ng mga fans. Matapos ang naging kahangahangang knockout na panalo ni Janriel Casimero laban kay Luis Nery, sunod-sunod ang naging pag-post ng The Ring tungkol sa kanya. Ang pagpalo ng mahigit 1 million views sa highlight ng laban nila ni Rigondo ay malinaw na mensahe kay Al-Sheikh na napakalakas ng hatak at commercial value ni Casimero sa boxing. Dahil kilala si Turki Al-Sheikh sa pagpopondo ng mga pinaka-inaabang mega fights na madalas ayaw ikasa ng mga traditional na promoter. Ang ganitong klaseng mataas na engagement mula sa mga fans ang eksaktong hinahanap niya upang tuluyang isakatuparan ang matagal nang pinapangarap na Casimero versus Naoya Inoue. Magandang araw. Nag-post na naman ang Ring Magazine tungkol kay Janriel Casimero. Nakalagay sa caption, si Janriel Casimero ay nakakuha ng isa sa pinakamalaking panalo sa kanyang karera nang talunin niya sa puntos si Guillermo Rigondo para ipagtanggol ang kanyang WBO bantamweight na corona. Kung saan napakomment nga si Jason Casimero ng hala, nag-post na naman sila, sabay nilagyan ng
nakakangiting emoticon. Tuwang-tuwa nga ang kapatid ni John Reel dahil sa recognition ng international boxing media, particular itong Ring Magazine na pag-aari ni Turki Al-Sheikh. Kaya makikita na sunod-sunod talagang pagpopost ni Turki Al-Sheikh kay Casimero na malinaw na interesado talaga siya sa husay at lakas ni Casimero, na kung saan naipost na rin niya tungkol sa tapatan ni Naoya Inoue at Casimero, yung paghabol ni Casimero kay Naoya Inoue. Kaya mukhang nagplaplano na itong si Turki Al-Sheikh na paghanapin ng dream match sa lower division na Casimero versus Inoue, kung saan na napatunayan talaga ni Turki Al-Sheikh na malakas nga ang demand ng mga fans sa tapatan ni Casimero at Inoue. Mas sikat pa nga at mas marami pa nga ang nagre-react sa mga post patungkol kay Casimero kaysa kay Inoue. Dito makikita na marami ang naniniwala na kayang talunin ni Casimero si Inoue. Kaya mas interesante ang labanan ni Casimero at Inoue kaysa ipalaban sa iba si Inoue, katulad kay Bam Rodriguez. Kasi tingin natin na si Casimero lang ang may kakayahan para talunin ang The Monster. Itong isinusulong nila na mega fight para kay Inoue na kontra kay Bam Rodriguez ay maraming mga sikat sa boxing ang nagsasabing pagkain lang ni Naoya Inoue itong si Bam Rodriguez. Isa na nga itong si Bob Arum na tahasang sinabi na kahit napakagaling ni Bam Rodriguez, masyadong malaki at malakas si Inoue para sa kanya. Si Tim Bradley na dating world champion at ngayon ay isa ng analyst ay bagamat bilib na bilib siya sa husay, footwork at ring IQ ni Bam Rodriguez, pero ang power at timing ni Inoue ay nasa ibang level at hindi daw ito makakayanan ni Bam. Siyempre maski nga si Casimero sinasabi na pagkain lang para sa kanila ni Inoue itong si Bam Rodriguez dahil maliit ito, at sinasabi rin lagi ni Casimero na siya lang ang pwedeng tumalo kay Naoya Inoue. Nakikita pa nga ni Casimero na kung sakaling magtapat sila ni Inoue ay magiging seryang laban nila na parang Pacquiao versus Marquez na aabot sa trilogy o higit pa, at ito lang talagang gustong panoorin ng mga tao. Samantala Floyd Mayweather hindi bilib kay Naoya Inoue dahil hindi naman daw magaling ang mga nakalaban, lalo na hindi sang-ayon si Mayweather sa pagkakalagay kay Inoue na number 1 pound for pound fighter dahil marami sa mga nakalaban ni Inoue ay hindi pa ganoon katindi ang pangalan. Pinuna din ni Mayweather na madalas lumaban si Inoue sa kanyang sariling bansa sa Japan. Si General Casimero lalo na ay sinabi na hindi kailanman bumilib kay Naoya Inoue. Hindi nga natatakot si Casimero kay Inoue. Hinamon nga niya ito na maski sa bahay pa ni Inoue sila maglalaban at tatay pa nito ang referee. Ganito kakumpiyansa si Casimero na mas malupit ang kanyang lakas at kakayahan kaysa kay Naoya Inoue. At lalo pang tumindi ang kumpiyansa ni Casimero na mas mataas ang kakayahan niya kaysa kay Inoue nang mas malupit na naging panalo niya sa parehas nilang nakalaban na si Luis Nery, kung saan 4 na round lang tinapos ni Casimero si Nery, samantalang si Inoue 6 na round ang kinailangan. Mas madaming beses din pinatumba ni Casimero si Nery, 6 na beses, samantalang si Inoue 3 beses lang. Magandang araw. Inoue pumalag na kay Casimero kahit walang belt. Kung dati ay hiningi ng promoter ni Naoya Inoue na si Hideyuki Ohashi na kailangang maging world champion muna ulit si General Casimero, ay ngayon nga ay bukas na sila na ikasang laban kahit walang belt si Casimero. Pero may bagong kondisyon si Ohashi. Kailangan daw na magtala si Casimero ng sunod-sunod na panalo upang mapatunayang karapat-dapat pa rin siyang makaharap ni Inoue. Isa pang kondisyon ay dapat daw maipakita na may matinding demand mula sa mga fight fans na mapanood ang kanilang bakbakan. Ang problema ay kung marami pang laban ang hihilingin ng kampo ni Inoue dahil kalaban naman ni Casimero ang oras dahil siya ay 37 taong gulang na ngayon. Kung walang demand, mas gustong habulin ni Inoue ang mas malalaking laban tulad ng kontra kay Jesse Bam Rodriguez. Samantala, nagpost na naman ang Ring Magazine na pag-aari ni Turki Al-Sheikh tungkol kina Casimero versus Inoue. Dito makikita na talagang interesado na si Turki Al-Sheikh sa tapatan ni na General Casimero at Naoya Inoue. Ito ang bagong post ng Ring Magazine. General Casimero is still on the hunt for a rescheduled bout with Ring and undisputed junior featherweight king Naoya Inoue. Patuloy pa rin daw na naghahanap si General Casimero ng pagkakataon na muling may schedule ang laban niya kay Naoya Inoue. May dahilan kung bakit biglang naging aktibo ang The Ring Magazine
sa pagpost patungkol kay General Casimero nitong mga nakaraang linggo. Kasunod ng naging impresibong knockout win ni Casimero laban kay Luis Pantera Neri sa Japan, lumabas sa mga ulat na mismong si His Excellency Turki Al-Sheikh na siyang nagmamayari ng Daring Magazine ang naguutos na ites ang reaksyon ng merkado at ng mga boxing fans. Gusto niyang makita kung talagang marketable o papatok sa takilya ang tapatang Inoue versus Casimero para maging bahagi ng isang malaking Riyadh season card. At dahil dagsa ang komento at excitement mula sa mga Pinoy at Japanese fans, napatunayan na buhay pa rin ang interes sa laban na ito na unang naudlot noong 2020 dahil sa pandemya. Kaya dito makikita na malakas talagang demand sa Casimero versus Inoue. Kaya posibleng mapersa si Inoue na kalabanin na agad si Casimero. Magandang araw. Kakapost lang ni Casimero sa Facebook account niya ang isang poster kung saan nagpapakita na undercard sila ni Inoue sa mega fight of the century ni Mayweather at Pacquiao, kung saan kinapsyonan ito ng "Paktay na", #EasyMeals, at sinamahan pa ng comment ni Casimero ng "Wag nang gumising para hindi mo ito makita, iyakan na". Ayon sa poster na $600 million ang halaga ng tapatan ni Pacquiao versus Mayweather at undercard na Inoue versus Casimero. Ito na kaya ang sinasabi ni Casimero na big announcement soon na isinare nga ng Ring Magazine ang pahayag na ito ni Casimero. Abang-abang tayo sa mga susunod na update. Isinare nga din ang poster na ito ni current BKB champion Rolando D. At mensahe niya, "Yun, kung totoo man to, dapat maging masaya tayo lahat. Let's practice the culture of clapping for others people's success." Lalo na kung pinaghirapan naman nila. Cuadralas, it's my boy, God bless bro, sa wakas. Kaya sa tono ng salita ni Rolando D, ay excited din siya na maglaban sina Casimero at Inoue. Talaga naman inaasahan na umaatikabong bakbakan ang mangyayari sa tapatan ng mga hari sa lower class division. Nakalagay na petsa para sa engkwentrong ito ay September 19, 2026 na gaganapin sa sikat na The Sphere sa Las Vegas, Nevada. Ipinost din ito ni Casimero sa isa pa niyang social media account at kinapsyonan niya ng "Shock to the world, oh my God". Panggulat daw ito sa mundo. Itong mega fight ng mga pinakamahusay na boksingerong Pilipino na sina General Casimero at Manny Pacquiao kontra sa hari ng pound for pound ngayon na si Japanese Naoya Monster Inoue at self-proclaimed the best ever American Floyd Mayweather. Sana nga maging totoo na ito para magkaalaman na. Samantala, Manny Pacquiao hinamon ng kasalukuyang world champion matapos mapanalunan ni Liam Paro ang IBF World Welterweight title laban kay Louis Crocker nitong Hunyo 24, 2026. Target o nais niyang makalaban si Manny Pacquiao sa kanyang susunod na laban. Gusto ni Liam Paro na padayuin si Pacquiao sa kanyang baluarte na Australia. Siguradong pagtutuunan din ng pansin ito ng pambansang kamao dahil pagkakataon niya na maging world champion muli pag pinatulan niya ito sa edad niya ngayon na 47 taong gulang. Samantala, hindi lang pala 4 Division World Champion ang plano ni Koki Kameda para kay Casimero, kundi 5 Division World Champion pa. At dahil 3 laban lang pinirma ni Casimero kay Kameda na kinabibilangan ng una title eliminator fight, tapos world title fight, tapos ang pangatlo ay world title defense. Kaya malamang itong bagong kontrata ni Casimero ay sa super bantamweight ang mga laban dito. Dito sa super bantamweight niya kukunin ang pang-apat na division bilang kampiyon. At dito makikita na may balak pa si Kameda na kunin ulit si Casimero sa hinaharap para naman sa pang-5 division niya sa featherweight naman. Samantala, Pinoy former 2 Division World Champion Marlon the Nightmare Tapales muling magbabalik ngayong Agosto 29, 2026 sa Australia. Ito ang magiging unang laban ni Tapales sa featherweight division. Wala pang opisyal na inanunsyang pangalan kung sino ang mga kalaban ni Tapales. Inaasahan ilalabas ng kanyang management ang opisyal na kalaban sa mga susunod na linggo bago ang laban. Samantala, ayon kay Ryan Garcia na naniniwala siya magiging world champion muli si Manny Pacquiao kung lalabanan nito si Liam Paro na kasalukuyang IBF Junior Welterweight Champion. Sabi ni Ryan, "I believe if Pac fights Paro, he becomes world champion." Iniisip naman ng Ring Magazine na kung manalo si Pacquiao ng IBF title laban kay Paro ay pwedeng mangyari unification bout sa pagitan ni Pacquiao at
Ryan Garcia na may hawak naman ng WBC. Magandang araw sa ating lahat. Matapos kumalat ang balita na maglalaban na si Casimero at Inoue, kung saan isang credible na source na si Great Chef Boxing ay nagpost na ang Casimero versus Inoue ay in play na daw o inaayos na, nasa negosasyon na. Ngayong araw naman ay nagkaroon ng meeting si Casimero at kanyang promoter na si Koki Kameda para sa next fight ni Casimero. Wala pang inilalabas sa pinag-usapan nila, pero umaasa ang karamihan na sana si Naoya Inoue na ang susunod na kalaban ni Casimero. Abangan natin ang update sa naging usapan ni Casimero at promoter Koki Kameda. Pero kung hindi man si Inoue, marami pa rin naman magagandang opsyon katulad ng kay Murodjon Akhmadaliev na tingin natin na magandang salpukan din dahil parehas sila ni Casimero na matigas at may knockout power. Maganda rin na mapalaban si Casimero sa Japanese superstar na si Junto Nakatani, kung saan ito nga ang gusto ng mga solid fans ni Inoue na makalaban ni Casimero. Tiwala daw kasi sila na kay Nakatani pa lang ay mapapatahimik na nila si Casimero. Ayaw daw kasi nilang ilaban ang idolo nilang si Inoue kay Casimero at baka daw yumaman ng gusto si Casimero. Nabibisit daw kasi sila sa sobrang ingay ni Casimero. Magandang araw. Casimero versus Inoue viral ngayon sa Japan. Hindi lang basta usap-usapan kundi laman na mismo ng mga malalaking news outlet sa Japan ang planong salpukan ni na General Casimero at Naoya Inoue. Ayon sa kumakalat na balita mula Yahoo News Japan, mukhang may kasunduan ng promoter ni Inoue na si Hideyuki Ohashi sa posibleng pagharap ng dalawang boksingero. Ibig sabihin na kung malalaking news outlet na sa Japan ang nagbabalita sa Casimero versus Inoue, ay malaki talagang demand ng tapatan na ito. Dahil sa ngayon ay tinetesting ni Turki Al-Sheikh ang merkado kung patok ba sa mga tao ang Casimero versus Inoue. Nabasahan niya upang pondohan itong salpukan na ito. Ay mukhang napapatunayan na ni Turki Al-Sheikh na talagang madaming interesado sa baluarte mismo ni Inoue na maglaban sila ni Casimero. At napatunayan din ni Turki Al-Sheikh na napakalakas talaga ng hatak ni General Casimero dahil malayong mas madami ang nag-react na mga fans sa post ng Ring Magazine patungkol kay Casimero kaysa sa pinagsamang post kay Inoue at Bam Rodriguez. Kaya siguradong kikita ng gusto si Turki Al-Sheikh pag pinaganap niya ang Casimero versus Inoue. Sa ngayon ay positibo naman ang handler ni Inoue na si Hideyuki Ohashi dahil sinabi nito na open naman sila na labanan sa Casimero. Basta tuloy-tuloy lang daw ang pagpapanalo ng angas ng Pinas at kailangan magkabelt daw ito bago nila kasahan ng laban. Pero may kumakalat naman sa ngayon na balita at may poster na nga. Pinost pa nga din ni Casimero mismo ito at sinabing nagulat ang mundo. Ito yung balitang undercard sina Casimero at Inoue kina Mayweather at Pacquiao. Kaya abangan natin ang susunod na pangyayari sa tapatan ni na Inoue at Casimero.